Praise the Lord. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ang Tree of Life ay unang-una nating makikita ito sa the first book of the Bible. Ano po yung first book of the Bible? Genesis. So doon po natin makikita yan, ang Tree of Life in the middle of the garden, at ito ay open for all mankind, for all humanity. Then, it disappears kasi it was blocked off, guarded, and lost sa reach ng tao. And in the last book of the Bible, ano yung last book of the Bible? Revelation. So isipin nyo, no? Yung agwat from beginning of the Bible, Revelation, Genesis, sa end ng Bible, Revelation, parehas na binanggit yung Tree of Life. At muli, no, kasi nawala sa eksena yung Tree of Life eh. And then nag-appear uli siya at the very last book of the Bible, and ito ay talagang naging available muli sa mga tao. At ang isang kagandahan dito, ang leaves nito is for the healing of the nations. Ngayon, ito po yung ating pag-uusapan sa araw na ito. Yung relevance ng Tree of Life at yung centrality nito sa purpose ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, unawain po ninyo yung ebanghelyo ng Diyos. Unawain po natin yung buhay na iniaalok ng Diyos para sa ating lahat. Yan po yung mensahe ng Tree of Life. Mahalaga ba ito para sa atin? Yes. Lalo na kung ikaw ay believer, kailangan ito ay malinaw na malinaw sa iyo. Okay? Sapagkat nandito ay nakasentro yung pag-asa natin sa Panginoon. Okay. Lahat ng ito ay nag-start sa Garden of Eden. Ang sabi po ng Bible sa Genesis chapter 2 verse 8, si God mismo ay nagtanim ng isang garden na tinatawag na Eden. Si God mismo. 'Di ba? Siya yung unang-unang plantito na tinatawag natin ngayon. Nagtanim siya ng garden. Lahat ng mga halaman, lahat ng mga fruit-bearing trees, lahat ng mga puno na it is beautiful sa paningin ng tao at masarap, no? It is good for food. Nandoon yon. Ang dami-dami mga puno, and then biglang na sentro, yung sa eksena ng Genesis chapter 2, sa pagkadami-dami ng puno sa Garden of Eden, ay na-center, na-single out yung dalawang puno. Which is, ano yung dalawang puno pong iyan, mga kapatid? The Tree of Life at saka yung Tree of Knowledge of Good and Evil. And then, sila ay side by side at the center of everything. Hindi lamang noon, magpahanggang ngayon. Okay, so importante po yan, no? Itong dalawang punong ito. Saan po tayo kumakain dyan ngayon? Ano yung mas gustong-gusto mong kainin na bunga? Magpahanggang ngayon ang mga tao kumakain ng bunga ng mga yan. Panigurado ako, ang mga Kristiyano, ang kinakain yan, yung bunga ng Tree of Life. Tama? Pero, sino pa rin po pa dito sa atin ang gustong-gusto nyo pa rin yung bunga nung kabila? Okay. So, ito po ay nagpapakita ng dalawang uri ng buhay. When we talk about itong dalawang ito ay dalawang uri ng buhay. Yung isa ay ito yung buhay na inialok ng Diyos sa tinatawag na mga elect, mga pinili ng Diyos, sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga tinubos.
So, iyan yung kanilang kinakain ng mga mananampalataya. Pero yung mga unbeliever, yung mga ungodly, yung mga ayaw pasakop sa Diyos, ang kinakain nila ay yung bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman at sama-sama. Okay? Ano po ba talaga yung dalawang iyan? Unahin na po natin yung tree of life. Ang tree of life ay obviously, nire-represent nito na si God ang life giver. All throughout the scriptures hanggang New Testament, pinapakita si God na the life giver, the very source of all life. Ngayon, tatandaan po natin mga kapatid, ang buhay ay hindi po ito yung tayo ang nagpo-produce. We cannot produce life. Amen? It is only given by God. Ngayon, ang buhay ay supposedly si God ang nagbebesto nito sa mga tao at ito po ay nire-represent, no, yung tree of life ay nire-represent ng God's life-giving presence. Ino-offer niya ito as a gift, libre, accessible sa lahat ng tao. May kita mo yan sa Garden of Eden, accessible. It was free. Pwede kang, nung una pa lamang, kila Adan, anytime pwede silang kumain yan, and they will live. So, ito po yung buhay na nagdudulot sa atin ng kapayapaan at kaligayahan at contentment. Yan po yung punong iyan. So, sa puno na yan, nire-represent niya yung tinatawag na dependence sa Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, si God ang sentro. Pag ikaw kumakain ka sa puno na yan, sa tree of life, si God ang sentro sa iyong buhay. Siya ang sentro sa lahat ng iyong ginagawa. At ikaw ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Yan ang obvious na implications ng tree of life. Kakain ka niyan, pero si God ang magro-rule sa buhay mo. Amen? At ikaw ay mamumuhay ka in perfect harmony sa Panginoon at in full submission sa kanyang kalooban. At ito rin yung tinatawag na coram Deo. Alam niyo po ba yung coram Deo? Yung living under the presence of God. Si God ang magsusustain sa atin ng buhay. Okay? At ito ay available sa lahat ng mga tao. Ever since ang layunin ng Diyos sa kanyang mga nilalang ay managana sa buhay. Naalala nyo nung dumating ang Panginoong Yesus, iyan yung statement niya sa may John 10:10. Ang sabi doon sa may John 10:10, ang dyablo raw ay pumarito para magnakaw, manira at pumatay. Yan si Satan. Nanakawin niya yung mabubuting bagay na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Wawasakin niya hanggang sa ikaw ay mamatay ng miserable. Yan ang trabaho ni Satan. Pero kabaliktaran si Jesus. Si Jesus ay giver, hindi po siya magnanakaw. He is the giver of life. At hindi siya magwawasak, siya yung magbibigay, siya yung magsasaayos ng ating buhay at He will make that life abundant. Ano po yung ibig sabihin ng abundant na yan? Sa atin, sa kategorya natin, sagana. No? Isang buhay na sagana. So, think about it. Buhay na sagana, hindi ba ganyan ang gusto ng mga tao? Buhay na sagana, kaya lang, ang isip nila, kailangan marami kang pera, natitikman mo ang lahat ng pleasures ng mundong ito, magpakasaya ka sa kasalanan. Yun yung alam nilang abundant life eh. Pero hindi ganyan yung abundant life na ini-offer ng Panginoon. Okay. So ngayon, ang kabaliktaran ng tree of life ay yung tree of knowledge of good and evil. So, ano po ba talaga yan yung puno na yan? Yan yung puno na pag kumain ka,
symbolically, ay ikaw gagawin mo yung lahat ng gusto mong gawin, lahat ng gusto ng iyong paningin, lahat ng gusto ng iyong laman. Kabaliktaran, di ba? Yung isa, yung tree of life, ikaw ay si God ang Panginoon. Ikaw ay ruled by God. Hindi mo magagawa ang lahat ng gusto mo. Pero liligaya ka, magtatagumpay ka, sasagana ka. Pero si God ang mag-rule sa'yo. Itong puno na ito, pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Malaya ka, uminom ka, magsugal ka, mambabae ka, magpakasaya ka, gawin mo ang lahat ng bagay. That represents yung tree of knowledge of good and evil. So ang human, siya yung magde-decide para sa kanya kung ano yung tama at kung ano yung mali. O, hindi ba? Tignan nyo yung society at ngayon. Ganyan-ganyan ngayon eh. Deciding for themselves what is good and what is evil. For example, bigyan ko kayo ng isang konkretong halimbawa. Sabi ng ating society ngayon, diyan mo malalaman na baliktad na ang isip ng mga tao ngayon. Hindi ang mga bading, ang mga din yan, natrap lang sila sa katawan ng lalaki, pero mga babae sila. So, ganun kabaliktad na yung isip ng mga tao ngayon. At ang tawag na nila ngayon sa love, ay hindi na yung love na ibinigay ng Diyos. Hindi na yung love na dinefine ng Diyos. Ang sabi ng mga bakla, love yun. Mahalin mo yung kapwa mo lalaki. Basta magustuhan ng puso mo. Yan sa mundo. Kahit na may asawa ka, pag may nakita kang magandang babae, sexy, mahal ko siya. So, ganun na kabaliktad ang isip ng tao. Ni-redefine na ng mga tao yung katotohanan ng Diyos. Okay? So, ikaw na ang magde-define para sa iyong sarili, kung ano ang masama at mabuti. At ikaw na ang authority, hindi na si God. Kaya nga, in a sense, ikaw na ang Diyos sa iyong sarili. You don't need God. Ikaw ang mag-rule. Ikaw ang mag-decide. Ikaw ang mag-determine na kung ano ang tama at mali sa iyo para sa iyong sarili. Kung ano yung kabubuti mo. Yan. Hindi mo na kailangan si God. You don't need to consult the Bible. You don't need the law of God. Hindi mo kailangan yan. Ang kailangan mo lang ikaw. Diba? Ganyan-ganyan ngayon ang mga tao. Sila na ang nagde-define ng kung ano ang makakabuti at kung ano ang makakasama sa kanila. So, anong implication nito? Ito yung tinatawag na man-centered na buhay. Yan, ang man-centered na buhay ay ito yung uri ng buhay na inialok ni Satanas sa tao. Yan yun eh. Hindi siya yung literal na bunga, kundi isang uri ng buhay na ikaw ang bahala sa sarili mo. You don't need God. At gustong-gusto ng mga tao yun ngayon. Kitang-kita naman ninyo ngayon. Gustong-gusto ng mga tao yan. Na sila yung uupo sa upuan ng Diyos. Paalisin mo si God sa buhay mo. Ikaw ang uupo. Ikaw ang magkiklaim. Okay? So, iyan po yung nire-represent ng tree of knowledge of good and evil. Ang tanong, mga kapatid, ano po ba ang kinakain nyo ngayon? Saan puno kayo kumakain ngayon? Si Jesus na ba talaga? Ang Panginoon na ba talaga ang may control sa buhay ninyo? Siya na ba ang talagang nasusunod sa buhay nyo? O ikaw pa rin? Ikaw pa rin ngayon nag-determine kung ano yung tama at mali para sa'yo. Diba? You don't need to answer me yes or no. Just between you and God, malalaman mo kung ano yung kinakain mo magpahanggang ngayon. At kapag kumain ka sa puno na yan, ang sabi ng Diyos, you will surely die. Hindi ka lang basta mamatay. Your life will become miserable. You will lose life pag kumain ka niyan. Amen.
Di ba? Magandang mag-isip tayo eh. Oo nga no, ako pa rin nasusunod sa sarili ko. Ako pa rin ang bida. Pag sa church, pag dumadalo ko ng Sunday, yes, meron kang Diyos. Pero from Monday to Saturday, at pagkalabas mo ng church ng Sunday, ikaw na naman ang bida. Wala na namang puwang ang salita ng Diyos. Pag ganyan ang attitude mo, kapatid, wala talaga yung centrality ni God sa buhay mo, panigurado, iyan ikaw. Amen. Religious nga lang. Dumadalo nga lang ng church. Ayan, no? Kaya madaling sabihin eh. Kaya sinabi sa may Bible, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Alinaw niyan eh. Sasabihin ng mga tao, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name we cast out demons. And in your name we perform miracles. Pero sabi ni Christ, I do not know you. Kasi ever since, hindi naman talaga si God ang nag-rule sa buhay mo. Ikaw ang nag-rule sa buhay mo. Ikaw ang nagde-decide kung ano yung makakabuti sa'yo. You don't need God from Monday to Saturday and even after church service. Ikaw na. So, yan, obviously yan. Yan ang kinakain mo. At ikaw, kapatid, ay walang buhay. Panigurado yan. Panigurado yan. Amen? Ngayon, alam nyo ba, yang sinabi si Aleister Crowley, siya yung pinaka-founder ng satanismo. Satanism. Nakita niyo yung unang-unang principle. Yung may 10 commandments din sila eh. Yan yung number 1. Diba sa commandment ng Diyos, you shall have no other gods before me. Sa kanila naman, ang unang-unang commandment yan. Gawin mo ang lahat ng magustuhan mo, iyan ang pinaka-buod ng batas. Gawin mo. Just do it. Sabi nga ng Nike. Do it! Gawin mo kung ano yung gusto mo. O yan. Pag ganyan ang attitude mo, panigurado yan. You are eating from that fruit until now. Ayan, no? Ang gandang pag-isipan, mga kabataan, ano? Mga nanay, mga tatay. Now, sabi ng Panginoon, binalaan ng Diyos ang tao. From any tree of the garden, you may freely eat. Malaya. Ang dami namang puno eh. Nagbigay si God ng ang daming puno, iba't iba, may atis, may avocado, may mga, ang daming mga puno. Good for food. And pleasing to the eyes. Hindi ba? Kahit ngayong aratlis, maliit eh, talaga naman, pag nakita mo, talagang namang hindi ka mapakali eh. Lahat ng iyan, binigay ng Diyos, andoon niya sa may Garden of Eden. Lahat ng uri ng puno, papaya, saging, lahat ng maibigan mo, na-provide ng Diyos. Pero meron lang isang pinagbawal ng Diyos eh. Huwag ka lang kakain doon sa may puno na yan. The tree of knowledge of good and evil. Kasi pag kumain ka niyan, you shall surely die. Sabi ng Panginoon. Tiyak! Hindi yung probably, maybe, perhaps, hindi ganun eh. You shall surely die. Mamamatay ka pag kumain ka niyan. Andiyan naman yung tree of life eh. Bukod, ayaw mo yung ibang mga puno. Yung tree of life, kumain kayo, mabubuhay ka eh. Pero talaga ng tao, talagang pinili niya talaga deliberately eh. Nireject niya yung ini-offer ng Diyos na buhay at ang gusto niya yung buhay na siya ang magro-rule sa kanyang sarili. Oh, kapatid, di ba masarap yon? Di ba? Mas gustong-gusto natin yan. Ako ang bahala sa aking finances. Bakit ko ibibigay ito sa Panginoon? Akin to eh. Ako ang magde-decide dito, hindi si God. Sa property na to, ako nagpagal dito eh. Akin to. O hindi to para kay God. So ayaw mo si God ang magro-rule ng lahat. Sa isang puno, sa tree of life kasi si God ang rule.
Magiging dependent ka kay God. Dito, independent ka. Ikaw ang bahala sa sarili mo. Pero sabi ng Panginoon, pag kumain ka niyan, ang banta niya, you will surely die. Tiyak. 100%. Okay? So ngayon yun yung nakapagtataka eh. Magpahanggang ngayon, patuloy na ini-offer ni God ang buhay sa mga tao. Libre. Namatay si Christ sa cross, libre na inialok ang buhay. Pero magpahanggang ngayon, ang pinipili pa rin nila yung isang puno, yung bunga na, kasi ang sarap kasi pag ikaw ang nasusunod eh. At kapag ikaw susunod ka kay God, para ba ang feeling mo parang restricted ka ni God? Parang ang feeling mo ayaw kang lumigaya ng Diyos. Pero alam niyo, sa totoo lang, ang totoong kaligayahan ay pag kumain ka ng tree of life. Ang totoong kalayaan ay doon mo makikita sa may kabila. Wala rito. Ang mga tao gusto niyang lumaya kay God, pero ang nangyari, naging alipin siya ng kanyang sarili. Kaya nga ito ay nire-representa, sabi ko nga sa inyo kanina, yung dalawang puno na yan ay nire-represent ng dalawang uri ng buhay. Dalawang uri ng buhay na parang dalawang uri ng daanan. Yung isa, si God, magtitiwala ka kay God, magpapasakop ka sa Kanya, at si God ang iyong life giver. Siya ang sustainer ng buhay. You will live forever sa ilalim ng Kanyang paghahari. Ito namang kabila, just trust yourself. Just do it. Yun lang. That is the basic principle ng do what thou wilt. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Burahin mo si God sa eksena ng buhay mo. Pero ang implication nun, ang mabigat na implication nun, you will die. Okay? So, ang end ng tree of knowledge of good and evil ay destruction. Magpahanggang ngayon, ang dalawang punong ito ay present sa lahat ng mga tao. Uulitin ko, ang dalawang punong ito magpahanggang ngayon ay present sa harapan ng mga tao. At the choice in the garden is the choice we all still face. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Okay? So, balikan natin yung temptation ni Satan. The serpent said to the woman, you will not surely die. Sabi yung kasinungalingan niya. Sabi ng Diyos, mamamatay ka. Pero ang sabi ni Satan, yung temptation niya, hindi. Hindi totoo yung sinasabi ng Diyos. Ako yung nagsasabi sa iyo ng totoo. O, di ba? Si Satan na liar, siya pa yung nagsasabi ng totoo. Para bang lumalabas na si God ang deceiver. Hindi totoo yan. Sinungaling yung Diyos na yan. Ang totoo nun, pag kumain ka niyan, from the day you eat from that fruit, your eyes will be open. Oh, talaga bang nabuksan ang mata niya? Nabuksan ang kanyang mata sa kasamaan. Hindi sa katotohanan. Ang totoo nun, nabulag siya sa katotohanan, pero namulat sa kasamaan. Iyon yung totoo doon. Kasinungalingan parang akala mo totoo sinasabi niya, pero kasinungalingan yon. And then you will become like God. Ang sigurong iniisip nila Eva nila Adan ay magiging akong katulad ni God na parang yung Diyos makapangyarihan. O, di ba? So, ganon. And then nakakalungkot, mas pinili yon ng unang tao. Despite of the warnings ng Diyos that you will surely die, and yet, yun pa rin ang pinili ng tao, and he rejected
yung life na ini-offer ng Diyos. From the very beginning. Ngayon, the consequences. Banishment from the Garden of Eden. At ito, very crucial itong part na ito kasi nandito yung importante ito, no? Kasi ito yung point ng gospel. Then the Lord God said, sabi ng Trinity God, "Behold, the man has become like one of us." Anong particular? Knowing good and evil. And now, that he might stretch out his hand and take also from the tree of life and live forever. O yan, parang sa umpisa, parang parang it seems na medyo harsh. Kasi itong tagpo na to, akmang papalayasin ng Diyos ang tao eh. At iyon nga ang ginawa. Dito, and therefore the Lord God sent him out from the Garden of Eden to cultivate the ground which he was taken. So he drove out the man and at the east of the Garden of Eden, he stationed the cherubim, and the flaming sword, which turned every direction to guard the way to the tree of life. No, okay. So, tingnan nyo yung senaryo. Binar ng Diyos ang tao na doon sa may Garden of Eden. Na ang purpose noon ay wag niyang ma-access yung tree of life. Para bang it seems na napaka-severe na punishment. Parang iyon yung, at a glance, parang grabe naman. Parang ang Diyos parang niyang inislam ang door sa tao. Di ba? Para bang eternally ang tao, outcast na siya, wala nang hope. Pero hindi ganyan ang sinasabi ng Bible. Hindi ganyan ang Ebanghelyo. Okay? Actually, it is the opposite. Etong ginawa na ito ng Diyos was an act of grace. Why? Paano naging act of grace yan? Pinalayas ngayon tao eh. O yan, very crucial yan. Bakit kinakailangan na paalisin ang tao sa Garden of Eden? Kasi para wag siyang pipitas ng tree of life. Kasi nakapitas na siya sa kabila eh. Di ba? Nakapitas na siya sa puno, sa isang buhay na ini-offer ni Satan, and then pipitas uli siya doon sa puno na ini-offer ni God. Pwede bang magsama yon, kapatid? Bakit? Bakit hindi ka pwedeng kumain sa dalawang iyon? Okay, and this is very crucial sa gospel ng Panginoon. Kasi ganito, imagine the man, buhat ng pumita siya sa may puno, buhat ng kinain niya yung buhay na ini-offer ni Satan, siya ay naging katulad na ng broken jar. Ganyan ang kalagayan ng lahat ng tao sa bawat henerasyon magpahanggang ngayon. Broken. Sabihin nga po ninyo, broken. Ang tao, parang hindi na siya tao. Nakalimutan na ng tao yung pagiging tao nung nilikha siya ng Diyos. Ang tao ngayon ay ang layo-layo na doon sa original na ginawa ng tao. He was broken. Lahat ng relationships ruptured, fractured, infected by sin. Lahat ng relasyon. Totoo po ba? Relasyon ng tao sa Diyos, relasyon ng tao sa kapwa-tao, relasyon ng mag-asawa, sa loob ng family broken, at relasyon ng tao sa buong creation, fractured. Ano pa? Ang tao is very, very, very prone to sin. Very, very prone to immorality. Capable of terrible evil. Tama pa ba yun? Tignan nyo yung mga tao, grabe yung evil na kayang ma-invent ng tao ngayon. Mula nung nagkasala ang tao dyan, magpahanggang ngayon,
ang tao, kitang-kita natin, capable of terrible evil. At hindi lang yon, ang tao ay punong-puno siya ng guilt and shame. At punong-puno siya ng kanyang sarili. Yan ang tao. Yan ang fallen man. At ang pinaka-worst pa doon, gusto niyang maging Diyos. Wow. Isipin mo, yung taong ganyan, ang kalalagayan, at pipitas doon sa tree of life, anong mangyayari nun? Mabubuhay siya magpakailan pa man with that broken condition. And what is the implication of that, kapatid? Ha? Anong implication of that? Ang implication niyan ay ang tao will be locked forever sa kanyang brokenness. He will be broken eternally with a ruined life with no end. Kasi eternal na eh. Ruined na yung buhay niya for all eternity. Na ang ibig sabihin niyan, capable na siya wickedness for everlasting to everlasting. At unstoppable and uncontrollable, unrestrained evil for all eternity. Isipin niyo yun. Isipin niyo yun. Ang tao magpapakasama-sama siya hanggang sa dulo. Wala nang escape, wala nang possibility na siya ay gumaling. Wala nang possibility na siya ay gumaling sa kanyang sakit. Nagkasakit na ang tao eh. Buhat nang siya ay pumitas nun. He was infected by sin. At kinakailangan niyang gumaling sa kanyang brokenness. Tignan niyo ang society natin ngayon. Sa tingin niyo, ang ating society ngayon, kailangan ng healing? Tignan niyo yung mga tao sa paligid ninyo. Sa tingin niyo, kailangan yan ng healing? Tignan niyo yung mga pamilya. Sa tingin niyo, kailangan yan ng healing? Yes. Ang tao was broken. Kaya nga yung pag-block ng Diyos sa kanila, hindi ito act of cruelty. But, it was grace of God na sa ganun munang kalagayan, temporarily, mananatili muna silang barred from the Garden of Eden upang wag nilang mapitasyon para sila ay gumaling pa. May pag-asa pa silang gagaling. Kasama ba sa ebanghelyo ng Diyos ang papagalingin ng Diyos ang tao? O yan. Yan ang heart ng gospel. Ang tao may sakit. Hindi normal ang society natin. Hindi normal ang mga family. Hindi normal yung nakikita yung mga tao na sugal ng sugal dyan. Walang ginawa kundi lahat na ng sugal sa kanya, bisyo, lahat. Hindi normal sa lalaki ang mga babae. It was twisted idea. Katulad yung sabihin ng lalaki, hindi. Kunyari, nakita ng asawa, bakit may condom sa ano mo? Sa may bag mo? Bakit may nakita akong Viagra? Viagra yun, ano? Sa may ano mo, pitaka mo. Hindi, for the boys lang yan. Accepted sa lipunan for the boys. Wala bang for the girls? O, di ba? Gusto ng lalaki na tanggapin ng asawa niyang babae na for the boys lang ito. Pero ayaw niya yung merong for the girls. Twisted. Broken. Iyan ang taong ngayon. Distorted ang kanyang morality. Hindi niya na alam ang tama at mali. So therefore, ang tao ay nangangailangan ng healing. Why? Bakit nangangailangan ng tao ng healing? Because he is broken. He is broken. Tingnan niyo yung mga tao ngayon. Wasak-wasak. Hindi lang pagkatao niya wasak, pati pamilya niya wasak.
At hindi niya na alam paano niya i-fix yung sarili niya. Tama po ba ako? Tama po ba ako? Ang tao, kung wala ang Diyos, hindi niya na alam ang gagawin niya, papaano muli siya magiging buo. Kung papaano muling bubuin ang pamilya niya, hindi niya na alam. Ang tao, pag may problema siya, he is trying to solve his problem by his own. But never na mangyayari yun. Kasi hindi mo kayang pagalingin ang sarili mo. You need a healer. You need a healer. You need a rescuer. Nasusunog na yung bahay mo. Kulang yung lakas mo na maglagay ka ng tubig, magsalok ng tubig. Kailangan mo ng bumbero na. Pero ang tanong, kailangan nga ba ng tao ang Diyos? Hindi, puro sarili niya pa rin. Hindi! Puro pa rin sarili niya. Magpahanggang ngayon, hanggat na andyan kasi yung sarili, there is no escape. There is no cure. There is no remedy. You will die. Hanggat nandiyan ka sa ganyang kalagayan. Puro sarili mo. Kaya nga, sa gospel, ang tao, tatalikuran niya ang kanyang sarili. Isosurrender niya yung sarili niya sa kalooban ng Diyos. Kasi yung sarili natin ang sagabal upang tayo ay gumaling. Yung sarili natin ang sagabal upang tayo ay makapanumbalik sa Diyos. Yung sarili mo. Kaya huwag kang magtuturo ng ibang tao. Ang ituro mo, ikaw. Huwag mong sabihin, siya ang culprit. Siya ang may sala. Tumingin ka sa salamin, sabihin mo, ikaw ang may kasalanan. Kasi ayaw mo manumbalik sa Diyos para gumaling ka. Tama po ba yon? Kailangan ba natin ng healer? Inaamin ba natin na may sakit tayo? Kaya nga sabi nga ni Jesus I did not come for yung mga walang karamdaman. I come for the sick. Yung mga may karamdaman. Kaya siya pumarito. Ang mahirap sa tao yung pag-amin. Kaya mo bang aminin, kapatid, na may sakit ka? Sa harapan ng Diyos. Kaya mo bang aminin na, Lord, hindi ko kayang pagalingin ang sarili ko, I need you. Kaya ba natin yan? At kapag ikaw, kapatid, kaya mong aminin yan, you are blessed. Mapalad ka. Kasi dyan mag-i-start sa pag-amin, sa pagtanggap sa katotohanan iyan. Dyan mag-uumpisa yung kagalingan mo na hindi mo kaya ng lunasan. Tatandaan po natin, ang tao was terribly broken. Hindi lang po siya broken, terribly. Alam niyo ba yung salitang terribly? Napakabigat nun. Man was terribly broken. At yung kanyang depravity ay palalim ng palalim and it getting worse. Sa tingin ng ating society, lumalala ba? Sa tingin nyo, lumalala ba ang ating society? Ang society ba natin pasama ng pasama? Kasi grabe na yung kanyang sakit. Grabe na ang kanyang karamdaman. Yung nanay, hindi lang nabigyan ng allowance yung anak, babarilin niya nanay niya. Yung mga bata ngayon, mga estudyante, elementary, kayang-kaya nang pumatay ng marami. Grabe na yung sakit ng society natin. Okay lang sa inyo yun? Ang tao, normal na siyang magsinungaling ngayon. Kaya napakarami ng hearing sa Senate kasi ang daming sinungaling. Sang damakmak ng sinungaling. Kaya kinakailangan mo ng maraming lawyer, magbabayad ka para may takapagtanggol sa iyo. Itatama lahat ng mga mali. Magpapabricate ng maraming kasinungalingan. Our society is broken.
Even our justice system ay may sakit. So ngayon, pansamantala, ang Garden of Eden ay closed, blocked for humanity for the meantime. Amen? Guarded by the cherubim na merong sword of fire, flame. Okay? Ang tao, temporarily, he was outside the Garden of Eden, cut off siya for the meantime sa source of life, longing na makabalik at waiting sa kanyang healer. Yan ang estado ng tao. Tama po ba? Ang tao ay naghihintay ng kanyang manggagamot. Sino yon? Pag-usapan natin yan. So ngayon, tatandaan natin, ang tree of life ay hindi nag-vanish. Hindi nawala. Nandoon pa rin siya, kaya lang it was guarded. Binatayan lang ng cherubim na may hawak na flaming sword. Okay. Ngayon, punta na tayo sa restoration. Nung ibinigay ng Diyos ang tabernacle sa Israel, saan itinayo yung tabernacle? Sa gitna ng howling desert. Sa gitna ng arid place. Pag yung desert ay i-compare mo sa may Garden of Eden na pinanggalingan ng tao, how do you compare yung desert sa Garden of Eden na luntian? How do you compare? Ang layo, no? Dito, teeming with life. Dito, walang kabuhay-buhay. And ganun ang picture ng curse. Ganun katindi yung nangyari sa tao. Dati galing siya sa Garden of Eden, ngayon nandito na siya sa arid place na siya ngayon. Tuyong-tuyo, wala nang source of life, cut off na sa buhay ng Diyos. And yet, sa promise ng Diyos, ibinigay niya yung tabernacle. For what purpose? Kasi yung pangako ng Diyos na ire-restore niya ang tao pabalik sa Garden of Eden. At ang kagandahan nun, mga kapatid, ang kagandahan nito, dito sa may tabernacle, lahat ng designs niya ay punong-puno ng garden imagery. Punong-puno ng garden imagery. No? At iyon ay reminder na ang tao galing doon, galing siya sa may Garden of Eden, nawala, at dito sa may tabernacle ay plano ng Diyos na i-restore siya, pabalik. Okay, tingnan natin. Unang-una, pagpasok mo sa holy place, ang unang-unang makakabubulaga sa'yo, ang makaka-attract ng iyong attention, ano yon? Yung golden lampstand. Yan yung first vessel na napaka-ornate, fascinating, glorious piece of artwork. The golden lampstand. Ang shape niya ay parang puno na may mga branches, may mga buds, may mga blossom, para siyang golden tree. Para siyang a golden tree of life. Hindi lang tree of light Tree of light. O, di ba? Standing in the presence of God. Tingnan nyo nung dumating si Jesus. Inaugment niya yung idea ng life and light. Naalala nyo sa may John chapter 1? In Him was life, and His life was the light of all men. O, nakita nyo kung anong uri yung buhay na inialok ng Panginoon, Hindi lang basta buhay liwanag siya. So therefore, yung mga Kristiyano na tumanggap ng buhay sa Panginoon, kalakip doon yung liwanag. Amen po ba? Yun nga ba talaga ang buhay na tinanggap nyo sa Panginoon? Maliwanag na buhay. Mga kapatid, para namang hindi kayo nag-almusal Parang Biyernes Santo ako bigay na bigay ako rito, tapos
Di ba? Obvious reminder. Obvious reminder ng tree of life. Pagpasok mo pa lamang, yan na agad ang bubulaga sa'yo. And then, sa lahat ng mga walls ng temple, yan ang makikita mong decorations. Mga puno, mga halaman, mga bulaklak, cherubim. Saan mo makikita yan? Garden of Eden. Diba? Kaya nga, ang isang Israelita o ang isang Levita na papasok doon, talagang nararamdaman niya na may ginagawa ang Diyos. Na may ginagawa ang Diyos. Ito ay pagpapakita na si God ay ibabalik niya yung nawala sa tao. God is doing something. Amen? Kaya nga kung titignan ninyo yung comparison ng Eden at saka nung temple o tabernacle, parehas eh. Kasi nandoon din yung parehas, magkaiba nga lang, garden, ito, temple, tabernacle. Pero ito naman ay nandoon yung presence ng Diyos. Dito rin nandoon ang presence ng Diyos. Parehas. Para siyang echo. Okay? Sa Genesis. Pero, ang katotohanan nun, restricted pa rin. Kasi sa temple, restricted pa rin yung access. Parang yung tao, hanggang dyan ka lang, di ka pwedeng pumasok. Pero dito sa tabernacle o sa temple, may pag-asa na. Kasi may nakakapasok doon na isang tao lang once a year. Once a year lang, isang tao lang po pwedeng pumasok sa kaloob-looban niyan, which is the high priest. Siya yung inauthorize ng Diyos. Kailangan kumpleto. Meron yung mga sacrifices na required. At lahat ng procedures, si God ang nag-define. Okay. So, doon sa may, yung pagitan ng holy place at saka most holy place ay merong kortina. Ang kapal na kortina na tinatawag na veil at ito ang nagre-restrict sa access ng tao sa Diyos. At ito ay paala, ito ay reminder ng cherubim with flaming sword. Kaya lang, ang pagkakaiba lang, ang cherubim sa temple o tabernacle ay walang flaming sword. O, di ba? Yun yung pagkakaiba Walang hawak na flaming sword pero nandoon pa rin ang cherubim. Okay. Ito yung embroidery, ito yung veil. Ganyan ka-ornate, yung fabric na yan. Talagang ang daming cherubim. Naaalala nila yung nagbabantay sa may Garden of Eden, pero wala nang hawak na sword. Okay. So, yan yung nagse-separate sa holy place at saka sa most holy place. Ito yung Holy of Holies, the most holy place. Nakita niyo yung curtain na yon na may embroidery. Pati doon sa may Ark of the Covenant, nandoon na naman ang cherubim. Yung mga mata nila ay nakatingin doon sa may pinaka-floor, dyan sa may pinaka-ibabaw. Kasi dyan ipapatak yung dugo. Ibig sabihin, inaabangan ng mga angels yung pagpatak ng dugo doon, yung ultimate blood na magpapatawad sa kasalanan ng tao talaga. Okay, so ang pinag-uusapan dito, yung tree of life, yung access ng tao sa tree of life, yan ang pinag-uusapan dyan. Kaya nga, kung titignan nyo yung pattern, from Garden of Eden, sa tabernacle, sa temple, pare-parehas. May gwardya pa rin, pero wala na yung sword. Okay. Kaya nga yung priest, every time na papasok sa dyan, nare-remind siya sa Garden of Eden or sa Tree of Life na nawala sa kanila, pero naiintindihan nila, God is making a way para ang tao makabalik. So, ang tabernacle and temple was just a shadow of things to come and a promise of restoration ay padating. Yan ang malinaw. It is a promise. Yang tabernacle na yan, yung temple na tinayo noong Old Testament ay shadow of things to come. Now, in the New Testament. So, sa Genesis, nag-start sa puno, yung tree of life na nawala sa tao. And then si God, para ang tao ay ma-restore niya
pabalik sa tree of life, nag-introduce uli ang Diyos ng panibagong puno. Kasi ang sabi ng Bible, Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on the tree. Another tree, para ma-restore yung tree of life. Nag-introduce si God yung panibagong puno para ang tao ay makabalik sa Diyos. Tatandaan nyo yung cross na yan, ang tawag sa may Bible, tree. Kasi puno yan eh. Galing yan sa puno. It was a tree. Kaya nga ang pagkakasabi sa Galatians, pati sa Deuteronomy, cursed is everyone who hangs on a tree. Hindi lang basta a plank of wood. Now, tingnan po natin. Ang disease o yung sickness ng tao ay pumasok sa unang puno. Dahil mali yung puno na inabot nila. Pero yung cure ng Panginoon, yung remedy ng Panginoon ay galing din sa isang puno. At sinabi ng 1 Peter chapter 2 verse 24, He Himself bore our sins in His body on the cross, and that was Jesus Christ, so that we might die to sin and live to righteousness. Dalawa po yan ha, mga kapatid. Yan yung dalawang purpose na inaccomplish ni Christ, yung mamatay yung tao sa kanyang kasalanan. At hindi doon nag-enjoy, hindi mamamatay ka na sa kasalanan. Kung hindi ikaw ngayon ay mabubuhay na para sa Panginoon. At sinabi niya, for by His wounds, we are healed. Oh, siya pala yung healer. Siya pala yung promise na healer, na siya lang ang pwedeng magpagaling sa sakit ng tao, sa brokenness ng tao, sa brokenness ng society. Christ is the answer ng ating bansa. Ng ating bansa na napakagulo. Gagaling lang ito sa pamamagitan lamang ni Jesus. Ang buong mundo ay may sakit. Si Jesus lang ang manggagamot, ang magpapatigil sa lahat ng digmaan, sa lahat ng krisis, sa lahat ng mga sakit, karamdaman. Si Jesus lang papagaling sa mga pamilya, sa mga wasak na individual. Si Jesus ang manggagamot. Siya yung namatay sa krus. Siya ang nagtamo ng napakaraming sugat at sa pamamagitan niya, gagaling ang humanity. Wow! What a promise! A wonderful work of God on the cross. Amen. And the pattern is this. The thing that broke us becomes in God's hands the very thing He uses to heal us. Yung puno ng good and evil, puno din ang ginamit ng Diyos para gumaling ang tao. The same, yung pattern. The same, yung imagery. Now, how about the flaming sword? Di ba ang flaming sword, iyan yung nagbabar sa tao para wag siyang muling makabalik sa tree of life. Why? Bakit nandyan yung flaming sword? Ano po ang reason? Para hadlangan yung tao kasi broken pa siya eh. Hindi pa siya magaling. Kailangan niya muna ng healer. Okay? So ano ang ginawa ng Panginoong Yesus? Ano ang ginawa ng Diyos dito sa flaming sword? Ang flaming sword na yan, it represents the justice of God. Yang sword na yan ay sword ng judgment ng Diyos sa lahat ng lapastangan, sa lahat ng makasalanan, sa lahat ng mga wickedness ng tao, sa kanyang lawlessness.
Ngayon, yung lahat ng puot ng Diyos sa tao ay ibinuhos ng Diyos kay Jesus sa cross. That flaming sword was absorbed by our Lord Jesus Christ Himself. Kaya nga, sabi nga sa may Isaiah 53 to 54, surely our griefs He Himself bore, and our sorrows He carried. Yet we ourselves esteemed Him stricken, smitten of God, and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. And the chastening for our well-being fell upon Him, and by His scourgings we are healed. Amen? Masaya ba kayo na tayo ay gumagaling na sa ating mga karamdaman? Gumagaling na nga ba? Amen? Mga Kristiyano, I'm talking to you. Gumagaling na ba talaga? Kung hindi pa, you need to come to Jesus. He is your healer. And He is the tree of life. Hindi lamang yung pagagalingin ka niya, bibigyan ka niya uli ng buhay. At the cross, Jesus absorbs the full wrath of God against all ungodliness of men and all lawlessness of the whole humanity. He fully satisfies the righteous requirement of God's justice. Amen? At tanging sa Kanya lang, tayo ay gagaling. So therefore, dahil na-absorb niya na yung sword, may umahadlang pa ba sa tao para makalapit sa Diyos? Wala na. Kasi buhat nung nasatisfy na ni Christ, yung justice ng Diyos na dinidemand laban sa atin ng mga lapastangan, ay nawala na yung flaming sword. Kasi nasatisfy na. Yung access ng tao sa paradise, sa Garden of Eden, sa Tree of Life, ay open na. Amen! Open na. Accessible na uli. Yung dati na sinasabi ng na you cannot pass, sabi ng cherubim, may flaming sword. But now, it was opened. Wala nang barrier na umadlang sa tao sapagkat ang kumbaga sa pintuan, hindi yung tao pinorse niya yung pintuan para makapasok, hindi. Si God mismo binuksan niya yung pintuan mula sa loob. Binuksan niya ang pintuan para ang tao makapasok. Siya mismo ang gumawa ng initiative, ng paraan upang ang tao makapasok uli sa Garden of Eden at ma-access yung Tree of Life. Amen? At ngayon, kaya nga sabi nga sa Hebrews chapter 10, verse 19 to 23, pakibasa nga po. Amen? Yung katawan pala ni Jesus, no? Siya yung nagsilbing parang veil. Now, papunta na po tayo sa may pinaka-climax. Punta na po tayo sa Revelation. Ang pinaka-theme ng Book of Revelation ay restoration of all things. The new creation. Ang Genesis ay nag-start sa original creation, pero ang Book of Revelation ay ang main theme niya is recreation. At parehas na libro, binanggit ang Tree of Life. Pero dito muna tayo mag-start, mga kapatid. Kasi diyan sa may sa new creation, merong river na galing sa presence ng Diyos, sa throne ng Panginoon. Dumadaloy ito hanggang sa dulo ng daigdig. Merong river. At ito ang pangako ng Panginoon na gagawin niya ang lahat ng bago. Now,
Naalala niyo yung river kanina, galing sa throne of God. Ito yung sinasabi sa Revelations 22. Diyan sa river na yan, sa river of life, on either side of the river, the tree of life. Wow! Nag-appear uli ang tree of life. It was lost, naalala nyo? It was barred. But now, nandyan na uli nag-appear na uli ang tree of life, bearing 12 kinds of fruit, yielding its fruit every month, and the leaves of the tree are for the healing of the nations. Wow! Nakita nyo yung mind ni God? Yung mind ni God, ang nasa kanyang talaga, ay pagagalingin niya talaga yung brokenness ng tao. Pagagalingin niya yung malalang sakit ng sangkatauhan. Yan ang heart ng gospel. Kaya nga pag ikaw sinampalatayanan mo ang gospel, gagaling ka eh. Unang-una ang iyong sarili. Pangalawa, yung pamilya mo. Matututo kang magpatawad. Alam nyo, ang tao hindi siya darating sa healing hanggat hindi siya marunong magpatawad. Kaya ang requirement ng Diyos, forgive. Kung paano kang pinatawad ng Diyos, kung paano pinatawad ng Diyos yung sandamakmak mong kasalanan, tuturuan ka rin ng Diyos na magpatawad sa mga taong kinamumuhian mo, sa mga taong kinasusuklaman mo, sa mga taong inaakala mong gumawa ng masama sa'yo. Doon ka mag-i-start, kapatid, para ikaw ay gagaling. Forgiveness, sapagkat ganun ang ginawa ni Kristo. Pinatawad, inako niya ang lahat nating kasalanan. Pinatawad niya ang lahat ng pagsalangsang ng tao. At siya ay gagaling. Pero hanggat hindi ka nagpapatawad, kapatid, hindi ka kailanman darating sa kagalingan. Never nagagaling ang iyong pamilya. You will die miserably. You will die in your sin. Kasama yan sa Ebanghelyo ng Panginoon, ang pagpapatawad. Now, ito yung interesting ngayon. Yung tree of life, dati sa Genesis, iisa lang. Pagdating sa Revelation, kabilat, kaliwat, kanan, ang daming tree of life, ang dami-dami. Amen. At ito ay abundant sa lahat ng tao. It is multiplied. Hindi na iisa. Napakaraming tree of life. Wala nang flaming swords. Wala nang cherubim na nagbabantay. Ang access is widely open for all humanity. At ang bunga ay plentiful sa buong taon. And it was freely given to everyone who comes. Come, sabi ng Panginoon. Ini-invite ng Diyos ang lahat. Come, kayong mga walang pera. Kumain kayo. Libre. Nauuhaw ka. River of life. Libre. Walang bayad. Ngayon, ang mineral water may bayad eh. Magkano to ngayon? Magkano to ngayon? Diyan, sabi ng Panginoon, libre. Come! Kayong mga walang pera. Come! Kumain kang muli. This time, piliin mo na si Jesus. Siya yung tree of life. Gagaling ka. Mabubuhay kang muli. Uminom ka. Yan yung Espiritu Santo. Tutulungan ka. Amen? Yung interesting Tignan ninyo yung pagkakasabi ng scriptures. The leaves of the tree were for the healing of the nations. Anong ibig sabihin? Tatandaan po natin, mga kapatid, ang damage na nag-start sa Garden of Eden ay hindi po nanatili sa Garden of Eden lang, yung damage. It was spread sa lahat ng dako ng mundo. Yung damage. Yung sakit. Parang virus, kumalat sa buong sangkatauhan, lahat infected by sin. Now, lahat ng relationships, lahat ng society, lahat ng known society sa mundo, every human heart,
every nation, lahat ng ito, lahat ng taong broken, ang kanyang brokenness ay malala at tanging yung leaves ng tree of life lamang ang magpapagaling sa kanya. Wala nang iba. Walang bayad ang kagalingan. Only you submit your life, yourself, to the Lordship of Jesus Christ. And once again, yung life mo ay mapailalim sa kanyang paghahari at yung kanyang mga utos ang muling mamamayagpag sa buhay mo. Muli kang mabubuhay. Muling aayos ang buhay mo. Tayo minsan nawawala na tayo ng pag-asa sa buhay natin eh. Wala na akong pag-asa. Parang gusto ko na mamatay. Di ba? Kapatid, napakapalad mo, hindi ka dumating na sa puntong iyan. Napakinggan mo ebanghelyo. May kagalingan. Alam niyo kung bakit ang mga tao gusto magpakamatay? Kasi hopelessness. Wala na siyang makitang liwanag. Wala na siyang makitang pag-asa sa buhay. Pero pag tumingin ka kay Jesus na namatay para sa iyo, may pag-asa, may liwanag. Muling magliliwanag ang puso at isipan mo na nadidimlan ng iyong misery. Amen. Yung desperation mo gagaling. But you have to surrender yourself to Christ. Surrender yourself to Christ. At kumain ka ng buhay na iniaalok ng Diyos para sa ating lahat. And then we come to the conclusion. Sinabi sa Revelation 22 verse 14, mapalad ang naguhugas ng kanyang kasuotan. Sila ay bibigyan ng karapatan sa Tree of Life. At sila ay may karapatan din na makapasok sa city, sa Heavenly Jerusalem. Amen? Ngayon ang tanong dito, sino yung mga blessed one na yan na mga kapatid na binigyan ng karapatan sa Tree of Life? Sino yan? At papaano ang isang tao mahuhugasan niya ang kanyang kasuotan sa papaanong paraan? Anong uri ng sabon? Anong uri ng Clorox na para pumuti ang iyong kasuotan? I'm not talking of yung mga physical yung kasuotan. I'm talking yung ating kalalagayan sa harapan ng Diyos. Ang taong makasalanan, naked siya, hubad siya sa harapan ng Diyos. Lahat ng nanalig kay Jesus ay sinusuotan niya ng kasuotan. At itong kasuotan nito, ito yung katuwiran ng Panginoon. At tanging si Jesus lang ang maghuhugas ng lahat ng ating mga kasalanan. Wala nang iba. Gaano man karami ang iyong kasalanan, kayang patawarin ng Panginoon, ng kanyang dugo, sapagkat siya lang ang namatay at nabayaran niya in full yung hinihingi ng Diyos laban sa ating kasalanan. Siya lang ang iyong manggagamot. Wala nang iba. At hindi lang yon, hindi lamang yung mahuhugasan ka sa iyong mga kasalanan, kung hindi, bibigyan ka ng karapatan, an access, parang ATM. O ito pa, may PIN number pa. You have an access to the tree of life pag lumapit ka kay Jesus. So, ibig sabihin, yung access na yan ay hindi pa rin sa lahat ng mga tao kung sino-sino. Yung mga taong kumakain pa rin sa tree of knowledge of good and evil. Yung mga tao na isinuko na nila ang buhay nila at anong balik sa Panginoong Yesus, sila lang ang makakain yan. Sila ang makakasumpong ng buhay. And this time, yung life sa ilalim ng paghahari ng Panginoon. Amen? Isipin nyo, no, itong puno na ito. Sabi rito, tignan nyo yung sakit ng sangkatauhan. For He died for all, so that we who live might no longer live for themselves. Yun pala ang problema, no? Buhat ng tayo ay pumitas ng puno, yung isang puno na pinagbabawal ng Panginoon. Kasi ikaw na yung magdideside sa sarili mo eh. Ikaw na ang Panginoon, ikaw na ang Diyos. Pero rito,
Pag kumain ka pala kay Jesus ng kanyang buhay na iniaalok sa atin, ikaw ay mamamatay na sa iyong sarili. For He died for all, that we who live, tayo mga nabubuhay, ay wag nang mabuhay para sa kanyang sarili. At habang ikaw ay namumuhay sa iyong sarili, you will die. There's no life in it. But for Him, ngayon, ang buhay mo na ngayon, ay itatalaga mo na para sa Kanya. You will live for Him who died and rose again on their behalf. Yan na ngayon ang buhay ng Kristiyano. Hindi ka na nabubuhay sa iyong sarili. Namatay ka na sa iyong kasalanan at nabubuhay ka na sa pakakatuwiran. Yan ang ibig sabihin yan, kapatid. Okay? So, that is the life na nais ng Diyos para sa ating lahat. Yung mabuhay na tayo sa righteousness, mamatay sa kasalanan, at mabuhay na para sa Panginoon. Hindi na para sa ating sarili. That is the life na nais ng Diyos. That is yung essence ng tree, the fruit of the tree of life. Death to self and alive to God. Dead to sin, but alive to righteousness. Amen po ba? So, ang sabi ng Panginoon, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Tatandaan nyo, we are talking about life. God is offering us life. And God is Himself is the giver of life. He is the source of life. And this is the kind of life na ini-offer ng Diyos sa atin na nireject ng tao noong una. But now, it was restored through Christ. And this is eternal life. Ano yung eternal life? Ano uli yung eternal life? Dinagdag lang naman yung longevity. Pero ang totoong meaning ng life ay yung mabubuhay ka na para sa Panginoon. Yan ang life. Yung quality ng life na in harmony with God. Yung buhay na hindi ka na nabubuhay para sa iyong sarili, kung hindi na para na sa Panginoon. At itong buhay na to is for designed for eternity to eternity. That is eternal life. Amen? Nawa, naunawaan natin ito at mapagpala kayo at muli tayo ay tumalima kay Jesus, talikuran na natin ating mga sarili, talikuran na natin ating mga kasalanan at mag-start na tayong mabuhay sa Panginoon. Tatandaan muli natin, ang kagalingan ay darating lamang sa pamamagitan ni Jesus. For Christ is the healer. Christ is the only answer to all your problems. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sambahin ang iyong banal na pangalan, luwalhatiin ka, Ama. Dakilain ka sa lahat ng iyong napakagandang panukala para sa amin, upang kami ay mabuhay magpakailanpaman sa ilalim ng iyong paghahari. Salamat, Ama, sa buhay na kaloob mo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo, na kami muli ay magpapasakop sa ilalim ng kanyang paghahari. Salamat, O Diyos. Niligtas mo kami sa aming mga sarili. Niligtas mo kami. You healed us from our brokenness, O God. You healed us from every sicknesses and diseases ng kasalanan. Panginoon, patawarin po kami sa aming mga kasalanan at tulungan mo kami, Panginoon, na totally may submit namin ang aming buhay sa iyong kapangyarihan. At si Jesus, O Lord, ang Panginoon na maghahari at mag-rule sa aming buhay ngayon at magpakailanpaman. In Jesus' name, Amen. God bless you all po.